So yan po mga kabiyaya, mga ka-Dabarkads, ito na yung part 2 agad-agad. So ito, bigyan natin ito ng reaction, no? Pambabastos ni Paulo sa TBJ, sukdulan na. Hindi na ho bago yun. Ito naman, no? TBJ nag-react sa guesting ni Alden. Ito, hindi ko alam kung totoo to, At ito yung pinapakalat po ng mga fake news ng TBJ, ng GMA. TBJ, GMA, katunog kasi. GMA, no? Ng GMA, isa daw network na, mababankrupt at tinuturo ho nila na TV5 po daw yun. TV5 po daw itong nasa balitang ito. Itong balitang to parang 19 kopong-kopong pa eh. No, at yung yung isang pro page po ng TPINC ay nagmala attorney po. So babarahin natin lahat 'yan, no. Syempre, bago natin 'to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Sa lahat po ng mga pro page po dyan na puro fake news sa Tito Vic and Joey. At hanggang ngayon, pati po yung TV5 Network ay ginagawan ho nila ng issue. Ito po, ito yung pambara sa kanila. Ito, maghintay kayo ha. Ito po. Kung ano lang po ito lang po kung sakali lang naman, no? Kung sakali lang naman po na bakit kung bankrupt na, no? Kung bankrupt na ang TV5, bakit ho naglilipatan yung mga yung mga anchor nyo sa TV5? Pakinggan ho natin ha. Pakinggan nyo to, Pro Page. GMA Pro Page, pakinggan nyo to. Ay bagong maghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon mula sa Frontline. Kilalanin ang ating bagong kasangga sa pagbabalita sa Frontline News ni MJ Marfori. Mas pinatikas, mas pinatibay, at mas pinalakas na Frontline Pilipinas. Meet our newest kapatid, ang walang inuurungan sa pagbabalita, isang legit na laging nasa frontline, ang award-winning broadcast journalist, Jiggy Manikan. Kasama ang mga TV5 bosses na sina Chief Finance Officer Pierre Buhay, Chief Operating Officer Dino Lorena, President and CEO Guido Zabaliero, at News 5 Chief Lucy Cruz Valdez. Pumirma na ng exclusive contract sa kapatid network si Jiggy. Jiggy is a face of news, and we need more faces in news, and we're so happy that we finally got a face that really packs in all the punch we need to para makapakita natin sa mga manonood natin na seryoso tayo sa paghatid ng mga balitang kompleto, no? Kompletos ricados, malalim, at Bakit si GMA kulang-kulang ba? Diyan kilala si Jiggy eh. Dahil sa tumataas na ratings ng Frontline Pilipinas, tuloy-tuloy lang ang TV5 sa pagpapalakas ng News 5. TV5 is so happy na Jiggy has decided to become part of the team. Kapatid na siya. We continue to grow our news. We are making inroads in our news with our frontline, and it's only right that we start to complement it with people like Jiggy. Asahan na raw ang mga exclusive at mas totoo pa sa dati ng makatotohanang pagbabalita. Lalabas ulit ako for stories. Pero yung mga stories na talagang pinaghandaan, pinag-aralan, mai-apply ko yung estilo ko and bring in new kumbaga addition to my work ethic. So, yun, at the same time, talagang maabot natin yung mga audience. Abangan si Jiggy sa Frontline Pilipinas simula January 8. Yan na, January 8.
O ano na, mga ano, kung bankrupt na ang TV5 ni Manny B. Pangilinan, ni Boss MVP, bakit naglilipatan yung mga angkor nyo sa TV5? Bakit yung mga GMA angkor na katulad nito ni isa sa mga sikat to, Jingy Manigan? Oo, ang galing na reporter nito, ang galing na angkor to. Bakit pumunta, bakit lumipat sa TV5? Ito yung sinabi nila, no? Punta natin, ha? Ito yung sinabi nila. No? Ito yung sinabi nila mapatungkol dyan sa TV5. Okay? Pindutin na natin. Ito. Sabi dito, no? Ito yung sa picture muna. Oh. Isang network declare ng bankruptcy. May isa kaming source na nagkwento sa amin na inihahanda na raw ng isang mataas ha? O, 'di ba? Sabi nyo napaka basura ng TV5. 'Di ba? Sabi nyo palagi basura TV5, walang ratings, laging kulelat. Ito mataas daw, mataas na network. Isang mataas na network, exclusive ang isang announcement sa susunod na taon na ang kanilang kumpanya ay bankrupt na. Ibig sabihin wala na silang kakayahang magbayad ng kanilang mga utang, wala na ring silang kakayahang magbayad sa kanilang mga manggagawa at wala na rin silang kakayahang mag-maintain ng natitira pa nilang access. Kung matutuloy na nga ang kanilang announcements na bankrupt na sila, tiyak na hindi nila ang hirap basahin kasi yukot-yukot Okay, lakihan natin. Bankrupt na sila, tiyak na hindi lang malulungkot ang fans, meron ding matutuwa. So sabi nitong Kapuso Alliance na isang pro page ng GMA ay eto po daw ay TV5. So basahin natin yung kanyang post. Hindi kaya TV5 ito ang nabankrupt kasi may umalis na dating President and CEO ng PLDT, hindi si Manny B. Pangilinan na siya din ang chairman ng Maynilad. Metro Pacific Tollways Corporation, MPTC, Meralco Flex, meaning Corp PLDT at TV5 na bankrupt ang kanilang TV network. Bukod na pagiging partnership nila ang ABS-CBN kaya nalulugi na. Ewan ko na lang. Ito isipin nyo. Ang isang, sino ba yung kailan lang na ang taas ng ratings pero ngangay sa kinita? Sino kaya yun? No? Sino kaya ang network yun? Yung tipong ang taas-taas ng ratings tapos nganga pagdating sa kitaan. Paano nangyari kaya yun? Ang taas ng rating siya tapos yung kitaan nga. Lugi. Tapos ngayon ituturo nyo TV5 na nananahimik. Okay? Eto na nga andito na po yung mga page ng TV5 na ito si Kapatid Bas. Sabi niya fake news. Ito ang true. Joey De Leon owns that. Na nga. Kung totoosin, matagal naman ng bankrupt yung TV5. Ito, sabi ni Quara, wala, dami account yan. Fake news, Manny Pangilinan is the chairman Maynilad Meralco. Oo nga pala, si MVP ang chairman doon. Ba't ano yung pinagsasabi mo? Tsaka kung may bankrupt dito, baka GMA yun. Nung nakaraan, nabalita lang Oo. Mas mataas pa ang kinita ng ABS-CBN kaysa sa kanila. Samantalang yung ABS-CBN lang sa kanila, nakikisibate lang, nakiki-extra lang. Ang hirap kasi sa inyo, yung sinasabi namin lagi,
na tutusin, hindi kami ang sumisira sa mga pages, sa mga vlogger, kundi sila din. Tingnan nyo yung post na to para lang mailihis nila yung issue. Ibinabato nila sa ibang network, ibinabato nila sa ibang tao yung issue na dapat sa kanila naman talaga. Okay, pero wag na tayo dyan. No, dito na ho tayo sa tawag dito sa video ni Alden Richard bago yung yung sagaran na nasa pangbabastos ni Paulo Contis, no? Dito muna tayo. Panoorin natin to. Ano nga ba yung naging reaksyon ng TVJ sa pag-guest ni Alden Richard sa It's Showtime? Alam nyo mga kabiyaya, mga kadabarkads, yung pag-guest po ni Alden Richard dun, hindi ho naging big deal sa amin yun ng mga legit supporters ng Dabarkads. Kasi sa ABS-CBN naman eh. Pero kung fake bulaga yun or generic na bulaga, baka magalit pa kami talaga. Baka talagang hindi na namin to suportahan si Alden. Kaso ABS-CBN naman, tsaka pag-promote naman ng movie nila. Biruin mo kung magpo-promote lang naman ng movie si Alden Richard, bakit sa fake bulaga pa? Wala naman halos nanonood dun. Hindi sa Showtime na, at least pwede naman siyang pumunta dun kasi nasa GMA din yun, diba? So walang problema ho dun. Ngayon, ang problema dun kung sa fake bulaga. Kasi masasayang lang yung promote niya sa movie niya kasi ang daming galit dun eh. Okay, tuloy natin to. TVJ, nag-react sa guesting ni Alden sa show ng Kalaban. Ano yan? Hindi inasahan ng marami ang naging reaksyon ni Tito Sen sa ginawang guesting ng dating Dabarkads na si Alden Richard sa It's Showtime. Nag-trending ang episode ng nasabing noontime show noong December 4 dahil nga sa kauna-unahang pagkakataon ay napanood doon si Alden. Kasama pa niya ang megastar na si Sharon Cuneta para nga sa promotion ng kanilang pelikula sa MMFF 2023 entry nilang Family of Two, A Mother and Son Story. Dahil dito, hindi napigilan magkomento ng iba at sinabing wala umanong utang na loob si Alden sa TVJ. Dahil alam naman ng marami kung gaano kalaki ang utang na loob ni Alden sa OG It Bulaga. Matatandaan na lalong umusbong ang career at lalong sumikat si Alden nang maitambal ito. Alam niyo mga kadabarkads, ewan ko, bahala kayo, magalit kayo sa akin. Yung ABS-CBN ng It's Showtime, sa totoo lang ano lang sila dito sa nangyayaring issue ngayon ng Revamp It Bulaga? Ano lang sila dito, nadamay lang. Kaya kung mag-guess man yung mga dating napanood natin nakasama ng Tito Vic and Joey sa ABS-CBN, sa It's Showtime, wala hong problema ho yun. Walang problema yun. Una-una, intindihin ho rin natin si Alden. Unang-una, may kontrata po yan sa GMA. So, bawal po yan lumabas ng bakuran. Hindi yan pwede na mag-guest sa TV5 kasi nga nasa GMA sila. Nasa GMA yung kontrata niya at may kontrata siya doon. So, hindi pwedeng niyang gawin na tumalon siya ng bakod papuntang TV5. Kaya sana intindihin ho natin si Alden Richard. Huwag tayong basta-basta magsalita na walang utang na loob. Alam niyo naman, ilang beses ng interview na kay Alden Richard na hindi mawawala ang pagiging loyalty niya sa Tito Vic and Joey dahil isa yan sa mga malaking naitulong sa kanya. Saka yung ginawa niya rito, hindi ho yun para lang sa kanya, kundi para to sa movie nila ni Miss Megastar Sharon Cuneta. So dapat intindihin natin yung wag tayo basta-basta magsalita ng walang utang na loob. Yung kay Rochelle Pangilinan, ibahin nyo po yung kay Alden Richard. Iba po yung kay Rochelle, medyo hindi rin ako sang-ayon dun. Okay, tuloy na natin ha. Yaya Davao Main Mendoza, kung saan nagbukas ang maraming pinto ng opportunity sa kanilang career. Okay? Bagamat wala ng Aldab ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-usbong ng career ng dalawa. Sa ginanap na media conference ng TVJ sa TV5 nitong December 6, nagbigay ng reaksyon si Tito Sen sa ginawang pag-guest ni Alden Richards. Aniya, contract star ng GMA si Alden
Alam nga namang hindi siya mag-promote doon. Tama, No problema with that at all. tama. Okay daw sa kanila na napanood si Alden sa It's Showtime. Kahit pa mag-promote din daw ito sa Itbulaga ng GMA 7. Dahil nga contract artist siya ng GMA na sister Yan ang company na sinasabi ngayon ko. ng ABS-CBN. Kung sakali naman daw na mag-promote din ito sa EAT ay welcome din ito. Lalo na't pelikula nila ni Sharon ang ipapalabas. Si Alden pa, mabilis sa sagot ni Tito Sen. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng netizens ang mapanood nila si Alden sa It's Showtime. Mas priority niya Showtime kesa EAT na siyang nagpasikat sa kanya. Where's your loyalty? Dapat di ka na lang nag-guess para di ka makasakit. Hindi ganoon, makikitid lang utak nyo. Una-una, sa Tito Vic and Joey nga okay lang eh. Tsaka ito sabi ko nga sa inyo, sa It's Showtime siya. Tutusin hindi naman talaga kontrapelo tong It's Showtime at itong Itbulaga. Itong original na Itbulaga. Hindi yan masyadong magkatunggali talaga. At labas talaga tong It's Showtime sa issue ng tahanang di ko alam. Labas yun sa issue ng tape tsaka TBJ itong It's Showtime. Hindi ko kinakampihan yung It's Showtime ha. At wala akong pakialam dyan sa mga yan. Ang pakialam ko dyan yung kay Alden kasi binabash kasi siya. No? Kung iisipin nyo maigi, syempre saan pa ba magpo-promote yung tao? Di dun sa anuhan niya ng kontrata sa GMA, di ba? Alam nga naman na mag-promote sa TV5 yan, nakakontrata siya sa GMA, di ba? Di mali yun, bad yun. Lalo pa GMA, ang init ng dugo niyan sa Tito Vic and Joey. Kaya hindi talaga papayagan niya. Kaya kung may maaari man yan, ABS-CBN, so dyan talaga siya makakapag-promote. So kung sa EAT man, na makapag-promote, makatalon si Alden kung sakali, welcome na welcome nga, diba? Sabi ni Tito Sen. Kaya sana wag na natin iba si Alden Richard, no? Tuloy natin. Alden, punta ka naman sa EAT. Diba, Dabber Cards ka naman? Miss na namin makita ka sa EAT. Wawang saya. Si Alden ang Aldab lang naman yung muntik magpasara noon sa Showtime. Sabi niya hindi siya mag-guest sa anumang noontime show kasabay ng EAT ng TVJ bilang respeto sa mga ito. Sa kabilang banda, marami ang nagdiwang na fans ng OJ Dabber Cards kamakailan nang lumabas na ang desisyon ng Intellectual Property Office o IPO tungkol sa kung sino ang karapat-dapat na gumamit ng trademark na Itbulaga o ED. Dahil kinansela na ng IPO ang trademark registration ng Tape Incorporated. Kaya wagi ang TVJ sa pagangkin ng kanilang pangalan. Base sa desisyon ni Attorney Josephine Allen, hindi napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga mark. Samantala, na-explain at nakapaglabas ang petisyon ng TVJ sa kung paano nabuo ang Itbulaga. Ngayon rinig na rinig nyo yun ha. Hindi. Baka ano na naman yung kuda nyo dyan. Okay, ano pa ba yung isang reaksyonan natin? No, nawala na sa isip ko. Wala man sa isip ko yung yung tawag dito, yung Okay, asan na ba yun? Ito. Punta tayo dito. Ito yung wag na pala natin pansinin to, mga kabiyaya. Kasi pag pinansin pa ho natin to, itong post ng mga pro page, parang nakakatamad na rin kasi gawa ng puro naman sila pa fake news sa GMA. Yung GMA na mga pro page, puro pa fake news dun. Lagi nilang binabanggit na kami yung pa fake news, pero sila talaga yung gumagawa ng ganon. So ito ba, panoorin po natin tong video ni itong isang video na pangbabastos ni Paulo Conte sa Tito Vic and Joey or sa TBJ ay sukdulan na. No, so ito, play natin. Pambabastos ni Paulo sa TPJ, viral. Paulo, sukdulan na nga ba ang kapastusan at kawalang hiyaan? Totoo naman. Tila napatunayan ng marami ang tunay na ugali ng kapuso aktor
at host na si Paulo Contis. O, diba? Sila mismo Matapos niyang gawin nagpatunay. ito sa mga veteran hosts na sina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na bata pa lang na mag-umpisa sa showbiz si Paulo. Hindi naman may kakaila na matagal na nga siya sa industriya at nakagawa na rin ang kanyang sariling pangalan sa larangan ng pag-arte. Ngunit kung ikukumpara sa TVJ, hindi may kakailang mas marami nang napatunayan sa kanilang larangan Ay, totoo naman. sina Tito, Vic at Joey na itinuturing na icon, legend dahil sa tagal na nila sa industriya. Kaya naman, hindi maiwasan ng maraming Pinoy na magalit dahil sa swapang na ugali at kawalang respeto umano ni Paulo sa TVJ. Hindi kasi lingid sa kaalaman ng marami, nag-iingay na naman ngayon si Paulo kasunod ng paglabas ng desisyon ng Intellectual Property of the Philippines na kanselahin ang trademark registration ng Tape Incorporated para sa titulong Itbulaga. Bagamat matagal nang alam ng marami na ang TVJ ang may karapatan sa pangalang Itbulaga dahil sila ang nakaimbento nito. Kinailangan na pumagitna ng IPO matapos pumasok sa eksena ang tape at ang kinin ng Itbulaga mula sa TVJ. Ngunit napatunayan ng IPO na ang TVJ ang nararapat na magmay-ari sa Itbulaga at hindi ang tape na producer lang nito. Kasunod nito, nakiusap ang TVJ sa tape na respetuhin nila ang desisyon ng IPO na wag nang gamitin ang Itbulaga. Saad ni Joey na siyang original na nakaimbento ng Itbulaga. Mayroong pinaka-importanting salita ngayon, respeto, ay ang pinakamabigat. Pag magpakita sila ng respeto, itigil paggamit na hindi sa kanila. Mas masaya, payag naman ni Bossing B. At giit ni Tito Soto, ngayon lumabas na ang desisyon. Dapat sila naman ang rumispeto. Pero ang desisyon na ito ay hindi matanggap ng kampo ng tape lalo na ni Paulo. Hindi nagpapigil si Paulo at kahit idineklara ng IPO na kansilado na ang trademark ng tape, binanggit pa rin niya ang Itbulaga sa kanilang live broadcast nitong Miyerkules, December 6. Ayon pa kay Paulo, simple lang ang gusto kong sabihin para sa ating mga kapuso. Mga kapuso, mahaba po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Okay? Tahanang pinakamasaya naman ang binanggit ng co-host niyang si Betong Sumaya. Dahil marahil alam na nitong wala na silang karapatang gamitin ang Itbulaga. Ngunit kinorek ni Paulo si Betong. Aniya, teka, hindi yan ang title natin. Ito po ang Itbulaga. Malinaw nga itong pababastos sa TVJ dahil kung matatandaan, kahit sila naman ang nagmamay-ari ng Itbulaga matapos umalis sa tape, hindi nila kailanman binanggit sa live broadcast ng kanilang show sa TV5 ang Itbulaga. At ang pinakamatindi pang ginawa ni Paulo, pinatamaan niya ang O, diba? Totoo, kahit yung ibang vlogger. Ni minsan hindi ho binanggit ng Tito Vic and Joey ang salitang Itbulaga kasi nga malaki ang respeto nila sa ating batas. Kaso, etong si Paulo Contis, yung halusos, sila na mismo nagpatunay na wala silang respeto. Hindi nga nila tinatanggap yung yung decision ng batas magre-respeto pa kaya. BJ. Lalo na si Bossing B na kaya umano lagi nakaupo dahil lagi itong nakasuot ng long sleeve. Tila isa itong pag-atake sa tagal at kontribusyon ng TVJ, lalong-lalo na si Bossing Vic sa industriya ng showbiz. Kaya naman, inulan muli ng pambabatikos mula sa netizen si Paulo. Basahin natin yung rito, yung mga comment, mga kabiyaya. No? Kasi dito na rin ho natin narinig yung panglalait po ni Paulo Contis sa Tito Vic and Joey, yung matagal na umupo kasi matanda na. So dito, sabi ni Gloria, ayan, naka-screen recorder, makikita nyo sa screen natin. Baranda, kasupang, bastos ang tawag sa mga taong ganyan. Ano pa ba? Talaga to, wagas walang alam na batas. Ito pa, talagang matigas ang mukha niyan ni Paulo Huwag kayong manood bago niyang movie. Lalangawin yan. Walang respeto, taas ng lipad. Hintayin mo, lagapak mo. Gago talaga Paulo ha. Walang galang sa legit. Sabi ni Dollar Jaime. Nagpapasikat lang yan si Paulo. Sabi dito, di ka makakarating sa paroroonan mo, walang galang sa matanda. Ay naku. Uy, mahirap ha. Mga kadabarkads, mga kabiyaya.
mahirap po kapag ang mga senior citizen na ang nagsalita sa iyo. Talagang minsan nagkakatotoo yan. Kaya ingat-ingat ka, Paulo Contis, pag bumitaw ng salita ang Tito Vic and Joey. Kami, aminado kami na senior na sila. No, hindi naman kami na nag-ano doon, hindi na ho kami doon nagtawag dito. Hindi na namin pinagtatakpan yung ganun kasi yun talaga yung realidad. Pero matakot ka, alalahanin mo, Paulo, yung mga salitaan ng mga may edad ngayon, minsan nagkakatotoo yan. Sukdulan na talaga. Maganda nga yung ginawa nila kasi pinopromote nilang Itbulaga kahit may desisyon na sila na hindi sila ang nagmamay-ari. Idol namin ng TVJ at karapatan dapat irespeto, tama. Kasuhan dapat iyan ng TVJ para magtanda. Sabi ni Jerry Aniseta, ano po? Ito nga po daw mga kabiyaya, no. Ang bali-balita ay maaari nga daw kasuhan, no, maaari nga daw or pwedeng makasuhan itong si Paulo Contis sa kaka-promote niya ng Itbulaga doon sa noontime show nila. Ito naman para sa akin, about naman doon sa kaso na yan, no. Siguro hindi kasi talent lang si Paulo. Siguro maaari yung tape ang makasuhan, no, hindi yung si Paulo. Kasi kung halimbawa binabasa lang nila sa monitor yun, no, talagang kailangan nilang basahin yun kasi utos ng writer. O kaya yung writer ang pwedeng kasuhan. Alam nyo, totoo no? Grabe na no, yung nangyayari, no? Tingnan nyo dito natin talaga lumabas, dito natin napatunayan, dito na rin lumabas ang tunay na mga ugali ng mga tao dun sa kabilang network. Dito na natin nakita yung kung gaano sila kabastos, kung gaano sila kawalang respeto. No, ngayon unti-unti talagang 100, dati lang mga 80% lang No, ngayon 100% na nating nalaman na grabe pala talaga itrato ng mga kalaban itong Tito Vic and Joey. No, grabe talaga. Kaya hindi rin natin na masisi talaga na umalis sila dun. Na hindi na nila kayanin yung mga ugali ng mga tao dahil ubod ng kabastusan. Pero nyo, ultimong batas nga natin, hindi nila maigalang yung Tito Vic and Joey pa kaya. Samantalang nga, nagulat tayo doon sa mga sinabi ng Tito Vic and Joey. Ito pa, sa mga nagsasabi na paaway pick at pabiktim ang Tito Vic and Joey. First time lang po nagsalita ang Tito Vic and Joey sa about po dun na sila pa yung nag-a-adjust. Hindi natin narinig sa kanila yan. Na nagulat na lang tayo na sila pala yung nag-a-adjust dito sa Tape INC. Palagi pala nilang binibigyan ng pabor. Tapos sila pa yung nagmumukhang masama sa mga followers ng Tape. Bagay, followers nyo naman yan. Okay, sa inyo na yan. Wala naman na kami. Hindi na wala. Sa 100% siguro na supporters ng Tito Vic and Joey dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, mga OFW, mga hero abroad, siguro mga 5% lang yung nasa Tape. Yung iba, robot pa. Hirap no? Nanonood sa'yo mga robot. Paano kayang feeling nung ganun? Yung tipong ang laki-laki ng page nyo, laki-laki ng channel, tapos wala naman nanonood. It's so hurt. So yung mga kabiyaya, mga kadabarkads, hanggang dito lang yung video natin. Ano masasabi nyo sa mga napanood nyo at mga na-reaction na natin video? Ano magiging komento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Nag-upload po tayo 2-3. May maabat pa nga minsan Lalo pag sinipag ako kakabanat dito sa mga tolongist na mga vlogger ng Tape. Kaso minsan tinatamad ako, wala man tayong mapala wala talaga, walang imbis na may natututunan sana tayo, di ba? Masarap yung may ganun may natututunan. Kaso biruin mo, matututunan mo. Ano daw yun, yung sinabi yung kamukha ni Harry Roque? Ano ba yun, yung propaganda? Ano pa ba? Yung isa? Yung sympathy.
Mind, ano ba yan? Yung nakalimutan ko yung mind. Ayun ang natatandaan ko dun. Tapos, ang layo naman sa concept ng issue. Wala din. Nga. So, mga kabiyaya, ingat po kayo palagi. Hanggang dito na yung video natin. You know? So, maraming ulit salamat sa patuloy na suporta nyo sa Tito Vic and Joey at sa amin na rin ang mga TBJ Vlogger, TBJ Defender. Yan, nandiyan po sa description ng kanilang mga link. Pakisuportahan naman po at maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Mag